Na-try nyo na bang maligo sa ganitong klaseng water pump na para sa mga palay dapat ang tubig? Nung time kasi nito si Mother papunta na nga sana kina Tito Abe tapos napadaan rin nga siya dito sa mga batang naliligo. Naalala ko tuloy nung kabataan ko, tuwang-tuwa rin talaga kami tuwing naliligo sa ganitong water pump. Basta bubuhayin to, Diyos ko, gusto na rin agad naming maligo dyan. Yung ganito kasi ng tatay ko noon, grabe malaki siya at ginagawa din talaga naming swimming pool kaya naman palagi kaming naliligo doon. Anyways, ito na nga si Mother nung makarating dito kina Tito Abe. Bali, ang ganap for today ay kailangan nga nila maghanap ng tandang para dito sa mga manok ni Tito. Ito nga pala guys, ang manukan ni Tito Abe, kita nyo naman napakalawak, napakaaliwalas din talaga at very simple pa lang since nag-uumpisa pa lang talaga siya. Dito nga na-zoom in ni Mother dyan kahit medyo hindi halata since maitim pero meron nga siya dyan na ilang tandang. Yun nga lang ko konti at kulang pa talaga. Ang sabi nga kasi sa akin ni Mother, ang pwede daw na magkakasama isang tandang at 7 na mga inahin tapos pwede na silang mangitlog. May possibility na nga daw na makaitlog sila. Pero kung makikita nyo, sobrang dami nga mga inahin dito tapos dalawa lang yung tandang nila. Kaya naman kailangan daw ni Tito Abe magkaroon pa ng more tandang. Alam nyo ba, para sa akin, very interesting din talaga yung ganitong pag-farm, lalo na nga yung ganitong pag-aalaga ng mga manok na paitlugin. Kasi nakakatuwa talaga, imagine nyo, makakakuha ka talaga at magkaka-business ka na talaga dahil lang sa ganito. Very simple lang syempre, pero malaki rin yung kikitain mo kapag nag-boom. Tapos very payapa rin talaga ng buhay dito kasi tingnan nyo naman, napaka-peaceful din ng lugar at peaceful rin talaga yung pag-aalaga ng mga ganitong manok. Tingnan nyo nga itong dalawang si Tiger at si Leon, parang peaceful rin ang pag-aamuyan nila dyan ng pemperut. Ay, grabe, wag ganyan, rated PG tayo dito. Anyways, eto na nga si Mother nung makarating nga dito sa bibilhan nila ng tandang. Kung di ako nagkakamali, farm rin nga ito. Pero kung mapapansin nyo, ang ganda-ganda tingnan kasi iba't ibang klase nga ng mga manok yung makikita nyo. May iba't ibang kulay, iba't ibang sizes, at iba't iba ring shapes. Personally, wala rin talaga ako masyadong alam sa mga manok. Kaya naman hindi ko rin kayo machichika tungkol dyan. Basta alam ko, nanguhuli si tatay dyan ng mga tandang na napili nga ni Tito Abe. Tapos syempre, yan nga yung pinakadadalhin natin doon sa mga manok ni Tito. At gaya ng sabi ko sa inyo, wala rin talaga ako masyadong alam when it comes to mga manok. Pero isa lang ang alam ko, guys. Yun ay ang sobrang hirap manguhuli ng mga manok kasi tatakbuhan ka talaga yan ng tatakbuhan pag alam nga nila na hinuhuli mo sila. Doon kasi sa lugar namin noon, marami rin talaga mga manok, although hindi sila sa amin pero sa mga kapitbahay. Tapos pag minsan may nakakatakas, Diyos ko, para mga loko ang mga tao kasi ang dami na nila naghahabol para lang sa isang manok pero hindi nila mahuli-huli. Yun talaga isa sa mga nakakatuwang part when it comes to manok, yung habulan session talaga. Kasi kahit ang lilit na mga yan, Diyos ko, ang bibilis rin talaga. Partida, 2 lang yung paa nila, ha? Anyways, ayan, medyo tinutour na nga kayo dito ni Mother sa kanilang farm dito sa pinagbilhan nila. Ang lawak din niya, guys. Tapos parang may kanya-kanyang ang bahay ang mga manok dito, nakakatuwa. Kasi ang ganda rin yung tingnan. Tapos first time ko rin talaga makakita ng ganito. Si Kuya nga nung time na to, todo habol pa rin talaga sa mga manok. At medyo nahihirapan na rin nga talaga siya. Kaya pumasok na rin nga tayo nung time na to. Nakita ko nga may mga partition din pala siya, guys, in between different chickens. Kumbaga hindi rin talaga minsan pinagsasama-sama. Ito nga pinakita pa ni Mother yung pinaka-area since ang lawak niya talaga, o diba? Nakakatuwa rin mag-business ng ganito. Parang iba't ibang spots rin nga pala siya, guys. Sino nyo, meron mga manok dito. Tapos sa kabila, meron ding iba-iba. Sa totoo lang, hindi ko rin talaga alam kung ano yung ibig sabihin ng mga bahay nila or kung para saan yan, bakit ganyan yung pagkakagawa. Kaya naman super interesting sa akin. Mostly ako yung nagbibigay sa inyo ng information, pero for today, kayo ang magbigay sa akin ng information, guys. Bakit ba ganito yung mga bahay ng mga manok at para saan ba yung mga paghihiwalay-hiwalay sa kanilang ganyan? I-comment nyo na lang sa comment section at chikahan tayo doon. Enlighten me since wala rin talaga ako masyadong alam dito, guys. Tapos sa mga time nga na to, wala na kami, umuna na kami umuwi ng Batangas, kaya naman hindi na ako nakachika nung nakapurating nga si Mother dito sa mga manukan na to. Wala tuloy ako masabi sa inyo, basta ang alam ko, namimili sila dyan at tinutour na rin sila ni Kuya dyan sa mga manokis niya. Pag uwi naman ni Mother, nasaktuhan nga niya na itong si Doggy andito sa labas at naglalaro. Alam nyo naman, mostly itong si Doggy katabi lang rin talaga ni tatay, pero minsan nilalagay siya dito sa puno na to para nga makapag-potty rin siya. Yun nga lang, itong si Doggy gusto talaga niya palagi siyang katabi ni tatay since siya na nga talaga yung naging kasama ni tatay ever since at gusto niya palagi talaga silang magkasama. Dito nga parang naglalaro-laro siya pero feel ko talaga gusto na rin niyang pumunta sa tatay kaya naman ganitong nag-iikot-ikot siya dyan at nagwawala. Noong kinagabihan naman, Diyos ko, ang sarap na naman ng mga padali ng mga ito kasi tingnan nyo, talagang nag-iihaw sila ng mais. Sabi ko nga kay Mother, grabe ang daya-daya nila kasi saka sila gumagawa ng ganito. Nung nakauwi na kami ng Batangas, ang
sarap-sarap pa naman guys ng inihaw na mais. Bet na bet talaga namin yan. Tapos yung mga ganyan talaga yung hindi mo masyado makakain at makikita dito sa Batangas. Syempre yung mga umpukan ng magpipinsan at ng magkakamag-anak tapos chika-chikahan nyo rin talaga yung isa sa nagpapasarap sa inihaw na mais. Nakatikim na ba kayo guys ng inihaw na mais? Nagustuhan nyo ba siya? Comment nyo na lang sa comment section guys kasi ako bet na bet ko yan.